Isa na lang ang natira sa 4 na miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na itinalaga ni Pangulong Marcos noong Setyembre. Yan ay matapos magbitiw na rin sa pwesto si Commissioner Rosana Fajardo. At live mula sa Taguig na sa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, kailan daw magiging epektibo itong resignation ni Fajardo? Ruth, tama, hanggang sa katapusan na lamang ng taon mananatili sa Independent Commission for Infrastructure o ICI si Commissioner Rosana Fajardo. Tama, nagbitiw na nga rin ito sa kanyang pwesto. Ito ang kinumpirma rin ngayong araw ng ICI. Wala namang binigay na dahilan si Fajardo sa kanyang resignation. Pero ayon kay Fajardo ay nakumpleto na niya ang kanyang trabaho sa komisyon. Masaya raw siyang nakatulong sa paglalatag ng mga sistema para sa epektibong investigasyon ng komisyon kaugnay sa flood control scam. Kaya nakagawa ang ICI ng mga rekomendasyon para sa pagpapabuti ng procurement processes ng pamahalaan. Naniniwala rin siya na ang pag-iimbestiga at pagkakaso ay hawak na ng ibang ahensya ng pamahalaan katulad ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Napapag-usapan na rin daw ngayon ang paggawa ng permanenteng komisyon na magkakaroon ng mas maraming kapangyarihan para gawin ang mga responsibilidad ng kasalukuyang komisyon. Nitong Disyembre lang din na magbitiw bilang ICI Commissioner si Babe Singson. Sa ngayon, sina ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr. at Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. na lamang ang natitirang bahagi ng komisyon. Sa isang pahayag, sinabi ni ICI Chairman Reyes na ang pagbibitiw ni Fajardo ay natural point lamang sa trabahong ginagawa ng komisyon. Kaya sa ngayon daw nakatuon ng pansin ng ICI sa pagsasapinal ng mga natitira pang referrals na isusumbite sa Office of the Ombudsman. Ruth, sa ngayon nakaabang tayo dito sa ICI para sa iba pang paliwanag dahil hindi malinaw kung ano nga ba yung gagawin ng ICI o kung paanong trabaho nga ba ang gagawin ng komisyon sa pagpasok ng taong 2026. Sa ngayon wala pang nakapila kung sino nga ba ang uupo sa susunod na hearing at kung meron man ay kung sino ang makakasama ni Justice Reyes at nitong si Azurin sa mga pagdinig. At kung maaalala rin natin, Ruth, bulto-bultong mga dokumento pa ang kailangang suyurin ng komisyon para sa mga referrals sila ng kaso. Ruth. Gerard, alamin ko na lang baka meron ng reaksyon ng Malacanang lalo na 2 na lang itong natitira sa ICI. Tama, Ruth, kanina sinabi ng Malacanang na nagpapasalamat naman, lubos daw ang pagpapasalamat ni Pangulong Bongbong Marcos sa naging serbisyo nitong si Fajardo. Pero hindi naman daw dito nagtatapos ang investigasyon sa flood control scam. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard de la Peña. Kaugnay ng balitang yan, bibinggo na ang Independent Commission for Infrastructure o ICI dahil sa resignation ni Commissioner Rosana Fajardo. Ayon yan kay Akbayan Representative Percy Sendanya sa kanyang ex-post. Muli niyang pinanawagan ang pagsulong ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption Bill. Ang Makabayan Block naman sinabing nawala na ng saysay ang ICI. Anila, ginawa lang ito ni Pangulong Bongbong Marcos para masabing seryoso umano ang administrasyon na sugpuin ang korupsyon. Si Bicol Sara Representative Terry Ridon nanawagan naman kay Pangulong Marcos na mag-appoint agad para mapunan ang posisyong iniwan ni Fajardo at Rogelio Singson. Habang si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima sinabing mukhang ito na ang pagtatapos ng ICI. Ganyan din ang pananaw ni Caloocan Representative Edgar Erice na nagsabing ICI is dead. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.